welcome back to our channel. So today guys, papakita ko sa inyo kung ano yung trabaho natin dito sa US. So ito yung ginagawa ko, naglilinis ako, like, linis ng buong bahay, ng CR. So yan talaga dito yung buhay sa Jamaica. Kailangan mong magtrabaho or else hindi ka mabubuhay. Kasi dito, mahal na mga bilihin. So ito mostly ginagawa ko, ganun-ganun lang. Tapos, hindi na ako ay, ano ba yan? Hindi na ako guys nag-gloves kasi hindi naman siya, nagugas naman ako after. So, mag-1 year na tayo dito sa, sa US. And, ito pa rin yung trabaho natin. So, yun lang. Ano lang siya, mabilis lang naman. Pero yun lang, nakakapagod din naman maglinis ng bahay, di ba? Sino nakaka-relate dyan. Pero, nakakaano din siya. Parang mo nakakaano ng oras. Yung, yung paglilinis ng bahay. Kasi, alam mo, meron ka ding magagawa. Tapos, malilinis mo yung buong bahay. And also, mabilis yung mabilis yung ating yung oras ba kapag di mo lang iisipin, di ba? So yan yung natin dito ginagawa natin. Maganda din dito yung sahudan sa US, malaki din siya, pero yun lang, may tax lang every time na magtrabaho ka, may kaltas. So yun yung nila dito, pamamalakad ko tatawagin. So, maglinis ako guys. And, ko din kayo, pinapakita ko sa inyo kung ano yung ginagawa ko dito sa US. Sa place, ginagawa ko to siya once a week. Once a week ko siyang naglilinis. Binabacuum ko lang din yung floor. Meron naman, robot na vacuum. So, tatapusin ko lang to, tapos tapusin ko siya ng maaga kasi yung amo ko mamay na dito. Siyempre, para masaya din yung amo natin. Hindi ko nalilinisan yung kasi malinis naman siya. So, dito, pwede mo palang ilagay yung yung bathroom tissue, hindi ito ha. Ito kasi paper towel, which is makapal. Yung bathroom tissue pala dito, is manipis. Pwede mo siyang i-flash sa, sa banyo. Eh, di ba sa Pinas, alam natin, lang naman. Tubig lang naman sa atin. No, so, tinatapon talaga natin yung bathroom tissue kapag nasa tayo, di ba? Hindi natin nilalagay sa banyo. Which is, sabi ko lang, yun yung ginagawa niyo dito. Parang na-shock ako, ganun. So, tapos na tayo dyan. Next natin is ito. Kasi medyo madumi yung, wait lang guys. Papakita ko sa inyo. Medyo madumi yung ating, yung shower curtain. So, ginagawa ko is kinukuha ko lang yung medyas ko. Kasi always ako nag-medyas dito. And, inaano ko lang medyas ko para hindi mabasa. Gagawin ko para mabilis ko siyang linisan. Always kasi ginagawa ko is, wait lang. Mostly kasi ginagawa ko, pumapasok ako sa bathtub, tapos dito ko na siya binabrush. Eh ngayon, medyo medyo madumi. Kukunin ko siya. So yung ito pala, parang to. Kapag parang hindi ka ma-slide sa para hindi ka ma-slide sa bathtub. So, ito gagawin ko. Kukunin ko siya dito. Bibili ako ng another pala na shower curtain. Kasi ito, isa lang. So, kailangan ko siyang, bibili ng isa. So, dalawang CR yung nilinisan natin, guys. Sama ko kayo para makita nyo din kung ano yung ginagawa ko, anong trabaho ko dito. And sa kusina din tayo mamaya, maglilinis. After ng dalawang banyo.
So, ito siya. May nahulog. So, ito siya. Medyo, yung dito, medyo medyo madumi. So, kailangan natin siyang linisin. Ang sarap ito nahulog. Ay. So, bilis lang naman ito siyang mag-dry. So, nahulog na silang lahat. Wait lang guys. So, may brush ako dyan. Yung brush ko galing Pilipinas pa yan. Dinala ko siya. Akala ko dito, wala silang brush. Meron naman pala. Sabi ng asawa ko, bakit ka nag-lipid ng brush? Hindi ko alam. So, gagawin ko, dito ko siya ililinisan sa ating bathtub. Papakita ko sa inyo ang gagawin ko, guys. Ito yung brush natin. May wagang brush. Diba? May wagang brush. So, gaganyanin ko siya. Dito ko na siya iba-brush. Yan. Yan yung gagawin natin. Wait lang. Medyo Tapos, ito gagamitin ko siya. Hopefully, hindi mabasa yung dito. Ayaw ko kasi mabasa ito dito na area. Wait lang. So, nakikita niyo guys. Ito yung ginagawa. So, yan lang. Tapos, iba-brush natin. Kasi medyo na siya, nagpipink. Ayan o, parang pink. Okay lang kung mabasa tayo kasi maghahakbat naman ako mamaya. Ingay. Ano ang gagawin natin? Ibabrush ko lang to. And then, para matapos tayo. Mabasa ako ng walang oras. Trabaho lang. Akala nyo, mabilis yung buhay dito sa Amerika. Ay! Sa Pinas, di ako naglilinis. Dito naglilinis ako. Naglilinis naman ako sa Pinas, pero ano lang, hindi naman siya gaano na bumbahay talaga. Kasi kapag di ka maglilinis, wala kang pera. Wala kang sahod. Diba? Kung di ka magtrabaho.
niya, nawawala na siya. Na ano niya yung pagka-pink. Nakakapagod yung position ko. Ayan, nakikita ko na yung mansya niya. Kulay pink. Dumi. After this, ano na, yung glass mirror, yung linisan natin. Tapos, sa kabila naman tayong banyo, CR. Ayan, tignan nyo. Kulay pink. Yan na guys. Puti na siya. Ayan na. Maganda na siya tignan. Yung sa kanina. So guys, dito na tayo sa kabilang kabilang banyo. Same din to ng isa, hindi din siya madumi. Kasi yung yung owner dito guys, is hindi hindi sila dumi, so hindi siya madumi. Ano yun? Alien? Alien? Hindi nagdudumi. Maarte ka dito. Sa mga trabaho dito sa US, hindi ka mabubuhay. Kasi dito, kailangan mo magbayad ng tax, kailangan mo magbayad ng mga bills. Tapos, kailangan mo din, syempre, kailangan mo din mabuhay, which is kailangan mo ng pagkain for your daily basis, di ba? Yan yung buhay dito. So, kung hindi ka maarte, then good for you. Social yung may bidet yun, guys. Yung bet mo siguro yung pads ko, no? Pwede ma-adjust. Yan lang, linis para magkapera tayo. Magsasahod na ako first week of May, magsasahod na tayo. Diba? Excited yan. Sasahod natin sa pagtatrabaho. Ay, galit yun. So, kamusta kayo dyan, guys? Ano yung mga ginagawa nyo dyan? Kamusta yung mga trabaho nyo sa Pinas?
any country, sa mga taga-Pilipino dyan, kung nasaan man kayo, sa abroad, kamusta yung trabaho, kamusta yung pagiging worker, we're really as a Filipino talaga, striving talaga tayo when it comes sa trabaho, kasi para din sa pamilya. Diba? Nagsisikap talaga tayo na magtrabaho ng maayos. Trabaho ng din, yung porsigido sa buhay, ganun. So, dito na tayo guys sa kusina. So, as you can see, baka sabihin, ay, familiar ang kusina na to. Gina-joke ko lang kayo guys. So, maglilinis ako ng ating range sa bahay. And, tapos na tayo sa dalawang banyo. And then, yun nga sabi ko, i-ano ko lang yung robot para sa aming floor, vacuum. So, pinaprank ko lang kayo guys. So, yung trabaho ko dito is linis sa bahay. Ganun. So, naglilinis ako ng bahay. Yun yung trabaho ko talaga. Which is true naman. Yun yung trabaho ko dito sa bahay. To make our house clean as always. Diba? Yun tayo mga Pinoy. Pero sabi ko nga, I'm so proud talaga sa OFW. Which is ako din. Parang OFW din ako na nandito din sa ibang bansa. In the future kasi, mag-work din naman ako. Pero not for now. Pero yung trabaho ko ngayon is ito, sa bahay, linis, as asawa, diba? Yun tayo mga Pinoy. Kahit saan tayong lalagay, ano talaga tayo, malinis, maalaga, tawag dito, madami. So, pinapakita ko lang sa inyo, which is, yung dito sa US, yung buhay talaga dito is, hindi siya madali. As a Filipino, being married to American or other foreigner sa ibang bansa, and pinitisyonan ka ng asawa mo, ng fiancé mo, na pupunta dito ako magpakasal. Malaki yung transition natin sa buhay. Malaki, din yung adjustment. Yung adjustment natin is hindi siya madali. Which is, pinili din natin yan kasi, di ba, naganap ka ng foreigner, or let's say, hindi ka naganap, let's say, nakita mo yung destiny mo, which is foreigner, and sa ibang bansa nakatira, and then, pinitisyonan ka na pupunta sa bansa niya. And, ikaw talaga yung mag-a-adjust, syempre naman. And also naman sa base sa aming mag-asawa, nag-a-adjust kaming dalawa, hindi lang yung ako. So, both kami nag-a-adjust sa pagkain, tapos sa weather dito, kapag dito ako sa bahay, yung asawa ko nag-a-adjust. Kasi, hindi siya mahilig sa, syempre, born and raised sa malamig na country. Eh, tayo, di ba? Tropical country. So, nung pagpunta ko dito, summer is, yung adjustment ko is yung weather talaga, yung main na pinag-iisipan ko. Kasi syempre may winter sila dito, may snow, malamig. Yung spring nila medyo mainit, may oras din na malamig, mahangin, tapos maginaw. So, nung ko na dito, pagdating ko summer, yung asawa ko nag-adjust, yung AC sa bahay, pinataasan niya ng konti. Kasi diba yung AC pababa kapag malamig. So, yun yung na-adjust din ng asawa ko sa pagkain, nag-adjust din yan. Yung asawa ko din naman kasi iba naman yung palette niya when it comes sa pagkain, iba din sa akin. So, meron kaming hindi kami yung pinipirasa namin yung isa't isa. Wala. Which is, yan yung maganda sa relasyon namin. Kasi, we both respect each other. We both adjust for each other. We both understand each other. Which is, yan yung pinaka-key sa isang relasyon as a married couple. And also, we both open up each other's feelings. May communication talaga. Yun. So, yun lang yung naging MMK. So, yun yung mga bagay na as mag-asawa. Diba? So, guys, tignan nyo yung aking orchids. Ang ganda. Still maganda. So, maglilinis muna ako ng kusina natin. Linisan ko yung dumi. So, yung parang ito, bakit ako sa inyo? Dati, ito, nililinis ko siya sa sink. Binabrush ko siya. Yan, sabi ng asawa ko, pwede mo siya ilagay sa dishwasher. Yung dishwasher, hindi ko siya ginagamit most of the time. Nagamit lang namin kapag maglilinis ako ng range, nilalagay itong bagay na pinakita ko sa inyo, yun nilalagay ko. Tapos, kapag may mga okasyon dito, dun na lang namin nilalagay yung mga pinagamitan na mga
dishes. So, pero napisa. Pero guys, nung Thanksgiving, mostly yung ginamit namin sa Thanksgiving, kasi yung asawa ko yung ng Thanksgiving, whole family niya nandito. Most of the utensils na ginamit namin is hinugas ko. Ako talaga naghugas. Hindi naman sa pakitang pero ako talaga. Yung naghugas ng aming mga ginamitan. Kasi mas bet kung ako maghugas kaysa kaysa yung dishwasher. Kasi parang wala akong, wala akong, ano yung word ngayon? Parang wala akong trust sa dishwasher. I don't know lang, guys. Kaya, siguro din kayo, di ba? Na nakaka-relate din kayo. Kasi di ba sa Pinas, ginagamit talaga natin is hand wash talaga tayo. Eh dito sa kanila, mostly yung mga ginagamit nila, grabe yung mga teknolohiya dito. May mga ganito silang bagay, tayo wala. Meron naman yung iba. Yung ibang may kaya, di ba? May kayang bumili ng mga magaganda gamit na ganito sa bahay. Pero kapag tayo kasi ang buhay ko sa Pinas din, di din kami mayaman, guys. Di kami mayaman. Uy, din kami. Mahirap din yung buhay namin. Mahirap din naman. Kahit nakaapab ako, yung iba, sasabihin ka na, ay, may apang ka, mayaman. Akala nga nila, kapag makaapang ka, mayaman ka na. Diyos ko pa! Parang same lang din naman yan sa atin, guys, Kasi, nagtatrabaho sila. Everyday talaga yun, nagtatrabaho. Dito, wala kang may makitang nagtatambay. Kasi, time is gold dito sa kanila. Kasi nga, dito, yun nga sabi ko kanina, dito, kapag di ka magtrabaho, hindi ka mabubuhay dito. Kasi magbabayad ka ng bills mo. Bayad ka ng tax mo. Half ko lang siya. Tapos, ang mahal ng bilihin dito, guys. Akala nyo yung buhay sa Amerika is ginto or ginto yung yung nila dito, yung pera. Hindi, uy. Hindi yung totoo. So, ito na yung lininisan natin yung orange. Yan na. So, madami ditong sa akin. Nung pagdating ko dito sa US, ay mini-message ako, hindi naman sa, nagpaparinig pero realidad dito sa buhay sa Amerika, hindi sila dito yung tao mayaman or waldas lang ng pera. Kasi pag-iisipan mo din, kailangan mo mag-save. Kailangan mo din gumastos. May mga iba, may message ka, tapos, uy, pahiram ng pera or nag-aano ng mga donation or whatsoever. You have to think na yung buhay sa Amerika is parang buhay din sa Pinas. Alam mo yun? Ganun. Akala kasi ng ibang tao, kapag nasa Amerika ka na, mayaman ka na. Yan yung mindset na mga, hindi lahat na Pinoy yung ibang Pinoy. Yung mindset nila, kapag ikaw nasa Amerika, nakaasawa ka ng apa, it means, mayaman ka na. Ganun. Wala ka ng utang. Ganun. Ay, dito guys. Dito, may utang din ng mga tao dito guys. Akala nyo, Pinas lang. Nilinis ako dito kasi medyo oily siya. Galing din sa pagluluto namin. Yung asawa ko nga, I remember nung nasa Pinas pa ako, kahit na hindi maganda pakiramdam niya, pero kaya niya namang kaya niya din magtrabaho. Ay, nagtatrabaho pa rin. Kasi nasasayangan siya sa sweldo. That's why, grabe ako ka-proud sa asawa ko. Kahit may sakit yan, nagtatrabaho yan. Kasi kanya sayang, sahod. So, linis na naman tayo. Pero ako talaga, yung sinabi ko kanina sa inyo. Yung asawa ko, binibigyan niya din naman ako ng pera. Ganun. Pero, sinisave ko. May time na ginagastos ko siya, pero konti lang.
Like 50 bucks, ganun. Mostly ginagastos ko. Kapag importante ba, example, mag-order ako ng mga pagkain sa Filipino online na Wii. Doon ako maggastos kasi pagkain ko din naman. Parang comfort food ko din naman. Parang doon lang ako bumabawi iba. Na kahit dito ako sa Amerika, yung mga pagkain na nami-miss ko is nabibili ko din. So, linis muna. So guys, tapos na ako maglinis dito. Gagawin ko naman is maglilinis ako dito sa may counter table namin. Ito, dito. Counter table. Yun yung mostly nakikita nyo sa ating vlog yan. Dito, maglilinis tayo. So, tatapusin ko lang to guys. And after that, maliligo na ako. And sana yung ating shower curtain is mag-dry na siya. And yun lang yung natin guys, yung ating vlog for today. Thank you for joining me cleaning our house. And pasensya na sa mga na ko dyan na na-prank ko dyan sa ating patrabaho. Pero totoo naman nagtatrabaho talaga ako. So, yun nga guys. So, thank you guys for watching and have a good day everyone. And I hope to see you guys in our next vlog.